Mapagkakatiwalaan mo. Ito. No, pakinggan nyo kung ano-ano na lang ang tinatalak ng babae na yan. Sabi ni Lily Non. Oh. Tuloy, game! Okay, here we go. Okay, alam nyo, mga kababayan, ito, si Kaufman, okay, dito pala sa kapapasok, ay talagang isinuka na yan ng mga kliyente niya. Naku po, isinusuka ng mga kliyente. Ibig sabihin, BO, mahina. Eh bakit kinuha ng mga Duterte? 150 million pa ang bayad. Diba? Akala ko naman sobrang dekalidad niyan. Oh. Bago ka magbayad ng ganong kalaki, mga bossing, eh, kumbaga, parang sasabihin mo sa sarili mo, panalo na to. Kaufman ang abogado natin eh. Pero sinasabi ni Marlica, isinusuka ng mga kliyente niya. Bakit daw? Yung Vice President, basahin ko na lang, yung Vice President ng Central Africa, ng Central African Republic, na si Jean-Pierre Bemba, basahin ko na lang ito yung post na. Sino? Jean-Pierre Bembang? Parang yun yung narinig ko. Jean-Pierre Bembang. Yung Vice President ng Central Africa, ng Central African Republic, na si Jean-Pierre Bemba. Bemba lang pala. Akala ko pagkakaintindi ko, Bembang eh. alam niyo naman yung mga DDS, mga kababayan. Isang beses nga may DDS eh. Yung pagkaka-aresto pa lang kay dating Pangulong Duterte. Ang ine-eba. So sabi, naku po, wala po kaming totnak. Hindi po kami nagtototnak ni Katribo. Sabi ko, bakit kaya? Kasi daw nandoon sa loob ng kulungan si dating Pangulong Duterte at nagigilty daw sila kasi alam nila na walang totnak si dating Pangulo kaya sila wala din. Kaya pagkakarinig ko doon sa Bemba, kala ko Bembang dahil mahilig po sila sa ganyang mga words. Basahin ko na lang ito yung post na. Sabi na nga ba eh. Ayan na si Arlene. Pag Bembangan mga kababayan, si Arlene kayo manggi. Bigla pong lumilitaw yan. Silent viewer. Pero kapag Bembangan na po ang pinag-uusapan, ayan na po si Arlene kayo manggi. Mamaya magkwentuhan tayo ng Bembangan, Arlene, ha? Kaufman isinusuka ng kanyang kliyente. Ito yung article yan ha, pag pinuntahan nyo ha. Ayan yan ha. Galing yan sa ICC document yan. Wait lang. First time yata na merong pinapakitang ebidensya si Maharlika ngayon ha. No? Yan daw, isinusuka ng kanyang mga kliyente. Tapos, hanapin ko nga ito mamaya, mga bossing. No? Hanapin ko mamaya ito. No? Arlene, pag nagkwentuhan tayo mamaya, hanapin natin to. Wag tayong mag-usap do sa bengbang, ha? Ulitin ko, hindi ko yan ginawa. Okay? Pero pinaliwanag ko na yan. Gusto nyo basahin, okay? Basahin nyo. Pero, ito. Okay. May background pa, ano? Parang nakakatakot yung background. Tuloy. Hindi nyo nakita yung stream. Ito okay. Ito wala ako. Sorry mga itan. Ito, yan pa rin yan. Yan yung link na yan, okay? Diretso yan sa court records ng ICC. Ang sabi ko dyan, noong January 2015, itinahayag ng ICC. Sabi ni Arlene kayo manggi, Bembang gusto kong usapan. Sige. No, bago ako matulog. Ito talaga si Arlene, no? Kaya po napagtitripan to nung isang DDS vlogger, paalang ulam na daw po. Pinayagan ng ICC si Kaufman na umatras bilang defense counsel ni Jean-Pierre Bemba. Opo, nang iiwan pala sa Bembangan si Kaufman. Ayan pinayagan ng ICC na umatras. No? Si Kaufman. Nang iiwan pala sa ere si Kaufman kapag Bemba na yung pinag-uusapan. Isang dating Vice President ng Central African Republic na naharap noon sa Article 70 charges ng mga kaso ng obstruction of justice, panunuhol sa testigo at falsification ng mga ebidensya. Hindi kaya nagkamali talaga ang mga Duterte sa pagkuha kay Kaufman? No? Hindi kasi mga kababayan, miski ako, sabi ko nga sa inyo, parang yung estilo ni Kaufman, para tumagal yung kaso. Yung ibang mga DDS vlogger, mga bossing,
Sila din nagtatanong na kay Koopman bakit ganyan yung style nung kanyang pagtatanggol kay dating Pangulong Duterte. Biruin mo ba naman, una niyang ginawa, ipatanggal daw po yung dalawang judge kasi bias sa kanila. Di ba pambansang nanay survivor? At Gracious Grace? Tapos yung sumunod naman po, mga kababayan, halatang halata naman yung style ni Koopman. Bawasan daw po, no? Hindi daw, wag nang isama yung mga walang ID doon sa mga nagrereklamo. Kailangan daw po may ID. Diyos ko po, sa Pilipinas mga kababayan, lalo na po doon sa mga kababayan natin na nasa laylayan, hirap na hirap pong magkaroon ng ID at hindi po ganoong kadali na magkaroon ng ID. Pagka nanghingi ka ng ID, pwede po bang kumuha ng ID? Bigyan mo muna ako ng ID mo. bigyan mo, magpakita ka muna ng ID. Tapos para bigyan ka namin ng ID, anak ng tokwa. Di ba? Tuloy. Ayon mismo sa document, ICC, si Koopman ang humiling ng withdrawal habang si Bemba ay sumulat sa korte na pumapayag siya at agad na palitan o pinalitan si So pinapabatid dito ni Maharlika, mahina si Koopman, mga kababayan. Nako, baka hindi lang 10 taon na bembangan kay dating Pangulong Duterte dyan sa loob. 10 taon na nasa oblo lang si dating Pangulong Duterte. Baka umabot pa ng 15 yan, 15 taon. Ang laki niyan mga kababayan Biruin mo, ang 10 taon, 18 billion na dagdagan mo pa ng 9 na bilyon ng 5 taon, 27 billion. Okay daw, okay pa din daw. Sabi ni Pulong, okay pa din. Kayang-kaya pa din. No? Sir Mark, dapat lawyer ni Duterte ay yung mukhang adik. Si Grabe ka kay Panelo. Payat lang yun, No? Payat lang si Panelo. Grabe ka. Mukhang adik. Kaaway ni Roque yun. Kung eto si Koopman, lagi nang inaaway ni Roque, baka kapag siya si Panelo ang pumalit, lalong magbabangayan niyang dalawa na yan. Di ba? Nung nabubuhay pa po ang dating Pangulong Duterte, sorry. Nung nakakalaya pa po ang dating Pangulong Duterte, mga kababayan, laging sinosopla ni sino ba yung mukhang adik daw? Sinosopla ni Panelo si Roque lagi Di ba? Koopman ng bagong abogado na si Melinda Taylor. Walang na-delay sa process, sabi ng ICC, pero malinaw sa records na wala ng communication si Koopman at Bemba ilang linggo bago ito formal na Kapag wala ng komunikasyon, wala ng bembang yon, mga kababayan. Nang iiwan sa ere. Base po kay Maharlika, base po doon sa kinukwento niya. Isa pa hong napansin ko, mga kababayan, tingnan mo, pati si Hanilet pinipigilan na bumisita. Ewan ko kung ano naman ang connection nun. No? Ano ang connection? Dahil daw si Hanilet ay nakikipag-usap, nakikipagtalakayan o nagtatanong sa ibang mga abogado kung tama ba yung ginagawa ni Koopman. Natural mga bossing, di ba? Natural mga kababayan. Asawa yan misis yan Aalamin talaga niyan kung tama ba yung ginagawa nung lawyer niya, nung lawyer nung kanyang asawa. At siguradong makakauwi ang kanyang asawa. Kaso si Koopman, sige, hindi ka na pwedeng pumunta dito Hindi mo na pwedeng dalawin ang dating Pangulong Duterte. Aray ko. Grabe Grabe ang sitwasyon. malis o binitawan o nag-withdraw sa kaso. Kaya sabi ko, hindi ba palpak yung ganyang klaseng abogado? So may precedence na, mga kababayan. Dali, ganito na lang. Si Roque na lang kaya ang ipalit. Si Roque, ang tagal nang nagpepresenta, ang tagal nang nirerepresenta ang kanyang sarili. Kaso ayaw ng mga Duterte. No? Ayaw ng mga Duterte. Kasi daw, si Roque, pansarili lang daw mga kababayan. Yung aatupagin at mae-etsepuera ang dating Pangulong Duterte. Pero kawawa din si Roque, pagka wala nang pagka wala nang malimas sa kanya o wala nang
katas na makuha sa kanya, ganun-ganun na lang po iiwanan nila. Umuwi ka na! Sabi daw ni dating Pangulong Duterte, umuwi ka na! No? Hinihintay ka doon ni Secretary Boying Remulla. Pero naniniwala kayo doon, mga boss? Na yun po ang sinabi ng dating Pangulong Duterte kay Roque? O baka gawa-gawa lang ni Koopman yun? No? Kasi parang si Koopman na lang ang Or baka inutos din ni Inday Sara Duterte. Pauwi na kasi nabubwisit na din po kay Roque. Na ang ginawa ni Koopman na iniiwan niya sa ere yung kanyang kliyente. Kaya nga, di ba sa statement ni Anilet, nung nagpa-interview siya, nung dyan sa Duterte Street, wala namang abogado na dumadalaw sa kanya. Doon nagalit. Ako po. Kumbaga, 150 million ang binabayad kay Koopman, tapos, mabisto ni Hanilet, wala namang abogado na dumadalaw. Parang napapabayaan. Kaya ang ganti ni Koopman, hindi ka na makakapasok, hindi ka na makakadalaw kay dating Pangulong Duterte. Mister niya ho yun, ha? Kahit, kumbaga, sige, wag ng asawa, madami nagkagalit. Kabiyak niya po yun, ha? Doon naging revengeful or vindictive si Koopman. Kaya hindi ito, sabi ko dito, which is hindi ako nagsabi, actually for the records, hindi ito ang unang beses na may isyong ganito si Koopman. Ulitin ko, hindi po ako ang gumawa niyan. Based yan sa court records. Grabe. Ang ending ho nito, mga kababayan, kawawa si dating Pangulong Duterte. Kasi etong mga to, sila Roque, sila Maharlika, nahahalata nila. Ang tanong natin, hindi ba nahahalata nung magkakapatid na mga Duterte yung estilo nung paglo-lawyer ni Koopman? Hindi ba tayo nahahalata na din ho natin, mga bossing Parang pinapatagal lang mas gusto tumagal ho Di ba?